Gusto ko kasing pag-usapan Happy natin New Year. itong, oo, ay Happy New Year gusto kong pag-usapan yung inilabas nyo rin kasing pag-aaral tungkol dito sa tumataas na utang natin, yung ating national outstanding debt. Titignan ko lang yung kasi itong pinakahuli, yung latest na inilabas na data, ito na ba yung 16.09? Tama ba? Trillion? Latest na, papalakihin niyo pa, lalaki pa naman yan. Oo, pero ito yung huli, yung huling record. Yes pa. Oo. Yes, Pero kasi yung nung kinompute nyo, nakita ko kasi yung data nyo, lumalabas na, i-discuss natin ito, lumalabas na bawat isa sa atin, Arnold, may utang tayong 142,849 pesos daw. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, base dito sa outstanding debt natin. At per family, more than 500,000 pesos yan per family. Ano ba itong lumabas sa pag-aaral nyo, Sunny? Well, sa amin gusto na namin idein na may problema talaga sa pagbayad ng utang yung Pilipinas. Kahit na, alam mo yung gobyerno, ikinatutuwa na tumataas daw ang credit ratings natin. Nakahikayat naman daw tayo ng investors kasi may kumpiyansa sa pagbayad ng utang. Ang gusto namin diin dyan, yung sinasabing credit ratings na yan, ang sinusukat dyan, yung kakayanan magbayad ng utang, pero hindi pinapansin yung epekto ng tuloy-tuloy na pagbayad ng utang sa pagbawas ng serbisyo, pag hindi pagkakaroon ng sapat na rekurso para sa pangailangan, sa aming sinabing nakita sa pangkalahatan. At sa pangkalahatan, huwag natin ikatuwa itong sinasabing pat on the back ng credit ratings agencies kasi ang kabayaran ng pagbayad ng utang ay bawas serbisyo para sa mga Pilipino. At sa amin, hindi yun katanggap-tanggap. Yung nakikita nyong trend ay syempre, pataas ng pataas do. Ba't kailangan na, yung bigyan mo lang kami ng discussion na halimbawa, syempre, may kinikita naman, yung gobyerno from the taxes. Pero bakit lumalaki kung malaki yung kinikita natin or pumapasok na taxes or pera para sa gobyerno, bakit malaki pa rin yung inuutang? Kasi, una, paglaki ng gobyerno, paglaki ng ekonomiya, paglaki ng populasyon, at yung kaakibat na dapat naman, paglaki ng gobyerno, normal talaga na yung gastusin ng gobyerno, pataas ang pataas. Kasi nga namin, sa marami pangailangan natin, kulang pa ang ginagastos ng gobyerno. Ang nagiging problema, yung sa siguradong tuloy-tuloy na paglaki ng gobyerno at paglaki na pangailangan niya para sa kanyang gastusin, actually lalo nito man nakarang taon, maraming ginawa yung gobyerno na nakapagbawas ng kita niya. Yung pinakahuli lamang itong tinatawag na Create More Law, na binawasan yung buwis na babayaran ng mga malalaking kumpanya, mga micro, small, and medium enterprise din, pero marami naman dyan hindi sakop actually ng corporate income tax. Binabawasan yung kita ng gobyerno pagpapasa ng mga batas na binabawasan ng buwis na sinisingil sa mga kumpanya, yung Create Law, yung Create More. Yung Train Law, naging controversial siya noong 2019, binawasan ng babayaran na buwis sa mga mayamang pamilya. At sa amin, kung susumay lahat na yon, ang pinakamalaking dahilan kung ba't kinukulang ang kita ng gobyerno sa kanyang pangailangan, kahit sa sinasabi paglago ng ekonomiya, kasi binabawasan niya ang buwis kung sa mga kaya magbayad ng dagdag na buwis, yung mga mayaman, malaking kumpanya, habang ang pampuno niya ay pinipigay ordinaryong Pilipino doon sa mga VAT, excise taxes, at iba pang consumption taxes, may hangganan kang gusto mapipigaan naman sa mga wala ng kita to begin with. So sa amin, sa totoo lang, nasa pagpapasya ng gobyerno kung paano magdagdag, magtaas ng buwis at kung sino ang bibusin niya. Pero dahil binabawasan niya ang buwis na mga may kaya magbayad, kulang ang kanyang kita, kaya umuutang siya. Yung parang bakit ba mahalaga yung sana yung ganitong usapin? Parang 'di ba bukod doon sa nakikita natin na parang meron kang direct figures kung magkano yung utang ng bawat isa. Bakit mahalaga? Kasi kung hindi naman nararamdaman ng parang ordinaryong Pilipino na 'di ba yung parang may utang pa, yung wala sa kanila yung concept na 'di ba parang ganito pala kalaki ang utang ng gobyerno. Actually magandang tanong yan. Kasi actually nararamdaman natin yung paglaki ng utang ng gobyerno at yung laki ng pagbayad dyan. Halimbawa lamang, dito nakaraang December 2025, nung pinasa finally yung pambansang budget. Siyempre, ang pinakatabok na rin usapin dyan yung sa PhilHealth, yung pagbawas dun sa budget para sa PhilHealth. Pero kung susumahin yung pinasang budget ni Pangulong Marcos, binawasan ang budget sa PhilHealth, binawasan ang budget sa edukasyon,
binawasan ang budget para sa pabahay, at isa pa nga, binawas ang budget para sa agrikultura. Tapos magkaka-emergency food fuel pa siya ngayon. So sa amin, hindi totoo na hindi natin naramdaman sa pang-araw-araw. Malamang, maaring hindi natin nakikita, pero yung hindi pagbigay ng sapat na serbisyo ng gobyerno ayon sa pangangailangan ng Pilipino, whether education, health, housing, or yung mismong suporta sa agrikultura. Binawasan nga yung budget para sa irigasyon. Samantalang, ang dami din ng milyong hektarya pang hindi walang patubig sa Pilipinas. Hindi natin nararamdaman yung tuloy-tuloy na pagbayad ng utang na ito. Meron din po bang pag-aaral ang Ibon Foundation, Sir Sunny, kung ano ba talaga yung mga kailangan ng ibalik na mga batas, lalo na nga sa pagbubuwis sa mga tao, no? Sabi nyo nga kanina, ang mga nababawasan nagbubuwis ay yung mga may kakayanan, samantalang tayo, ng mga simple mga tao, tayo yung pataas ng pataas. Meron din po ba kayong mga pag-aaral dyan na pwede nating isuggest sa gobyerno na ibalik natin kung yan naman ang makapagpabawas sa nakikita natin? Well, sa akin, sobrang simple lang eh. May dalawang pwede gawin. Una, itong mga pinapasang buwis tulad ng create or create more na binabawasan ng buwis, pangunahin, nakikinabang malalaking kumpanya, ibalik sa dati. So sa amin, sobrang basic yan. Yung mga paurong na ginawa niya, itong create more, yung create law, pati yung train law, yung mga bahagi ng batas na yun na binabawasan ng buwis ng mga mayayaman, ibalik sa dati. Pero may mga bagong proposal din kami. Sobrang simple lamang. Sa ngayon, ang talagang pinaka-nakikinabang sa paglago ng ekonomiya, actually, pwede sabihin, mga 3,000 bilyonaryo ng Pilipinas eh. So sa amin, matagal pinupush ng ibon yung buwis sa yaman ng bilyonaryo. Maliit na buwis lamang. 1% sa yaman niya, lagpas 1 bilyon. 2% sa yaman, lagpas 2 bilyon. 3% lamang sa yaman, lagpas ng 3 bilyong piso. Mananatili pa rin yung daan-daang bilyong piso na yaman ng mga bilyonaryo. Pero, makalikom tayo ng hindi bababa sa kalahating trilyong piso, 500 billion pesos kada taon. So para sa amin, yung pinakamahalagang at pinaka-sustainable na pagsolusyon sa paglobo ng utang, dagdagan ng kita. At paano dagdagan ng kita? Dagdagan ng buwis, yung mga kaya magbayad. Kasi hindi naman nararamdaman yung mga negosyante, yung hinihinging buwis namin sa bilyonaryo dyan, yun ang nawawala sa kita nila sa taas ba sa titik ng stock market sa isang araw. Ganun lang, hindi nila mararamdaman yan. So, nagtataka kami, pas hindi tuunan ng pansin yung gobyerno yung ganyan usapin. Sa halip pa nga, binabawasan ng buwis sa mayayaman, tapos ginagawa ng buwis ang mahihirap. May bill na ba na, what do you call that bill? May sinulong na bang ganyang bill, Sunny? Ayun po, matagal na actually, since 2022, I think, may billionaire wealth tax. Nasa kami din ng Kongreso yan. Nagkaroon na ng hearing actually yan doon sa Kongreso. Siyempre, marami sa mga nasa Kongreso, maaari may mga bilyonaryo sa Kongreso, pinutulan yan. Pero unfortunately, even the Department of Finance pinutulan. At gusto namin ibihin, hindi yan bagong proposal, hindi rin sa Pilipinas. Pati United Nations, nung as early as 2021, yung head ng United Nations, at actually even yung World Bank at yung IMF, sinasabi, taasan ang buwis na mayaman para mabigyan ng tulong yung mga mamamayan na nangangailangan. Nobel Prize winner, si Joseph Stiglitz, pinapost din yan. Pero yun nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, may rebuttal yung Department of Finance sa amin na hindi katanggap-tanggap, kinontra din namin. Pero, siyempre, alam naman natin kung sino nagtatakda ng mga tatakaran sa ating bansa. Hindi yung mga nangangailangan, yung mga may kaya ng pero yung ganitong pattern ng pag-utang, kasi tinitignan ko rin yung data nyo dun sa pag-utang ng mga presidente. At paano yung under Marcos administration, ganito ba talaga yung with the past, how would you compare it with the past presidents? Well, talaga notable yung nangyari kay Pangulong Duterte kasi kumbaga yung utang ng Pilipinas na may 100 taon bago umabot ng 6-7 trillion, nadoble niya. So, lamang ng 6 taon to 12 trillion nung pagtapos na kanyang panunungkulan. Former President Duterte. Kay former President Duterte.
Pero kung titignan ngayon yung average na pag-utang ng Pangulong Marcos, alam niyo, mas malaki actually yung inuutang on average ni Pangulong Marcos ngayon kaysa kay Pangulong Duterte sa buong panunungkulan niya. Sa aming huling kwenta, sa huling datos ng November 2024, halos 200 billion pesos ang inuutang ng Marcos government every month. 199.3 billion kung gusto eksakto. Si Pangulong Duterte, 131 billion pesos monthly lamang kanyang average. So mas malaki actually yung inuutang ni Pangulong Marcos ngayon. Pero ito nga yung nakakainis dyan. Kaya tumataas ang credit ratings ng pamahalaan. Hindi naman sinusukat ng credit rating agency yung pinsala sa mamamayan eh. Ang sinusukat lang niya, kaya ba magbayad. At dahil nakautang tayo para sa pagbayad ng utang na yan, nababayaran pa yung action niya. Parang paikot-ikot lang siya. Tapos parang sinasabi mo na parang masaya pa tayo na gumanda yung credit rating. Ganun ba yon? Well, kami sa imo, hindi ka masaya. Masaya pa yung gobyerno. Pilipino. Kasi alam nyo, grabe yung yung kumuloy talaga siya. Kasi, halimbawa lamang, nitong 2024 na napatapos dito, alam nyo ba, mahigit 2 trillion piso ang babayad ng gobyerno para dun sa utang, both interest at principal. 2 trillion pesos. So, kung utang ang gobyerno, sabihin natin more or less, I think yung borrowing program ngayon, baka about 3.5-4 billion. Kasi pinakamalaking bagay ng utang, bumabalik sa pagbayad ng utang. So parang sa amin, kumuloy talaga yan. Kasi nga, yung tama na banggit nyo, kung hindi nararamdaman, kasi hindi yan nakita ng mga Pilipino yan, dapat natin masapol. Nararamdaman natin yan. Bawat pasa ng budget na kulang ang budget para sa edukasyon, kalusugan, pabahay, even ayuda, kung na ng kagipitan, bawat reklamo natin, tumataas ang presyo ng pagkain kasi kulang ang bigay ng suporta ng irigasyon at agrikultura ng gobyerno. Ito ay dahil kulang ang rekurso. Kulang ang rekurso dahil tuloy-tuloy na nagbabayad ng utang at umuutang para bayaran yung utang na yan. Yung binanggit mo na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, of course, the government is saying it's still within target for the year. Yung inflation, di ba? Yung inflation natin. Oo. Oo naman, pero di ba kayo nagtataka? Ang palagi sinasabi ng gobyerno ng mga target na yan, anong pinakamalaga sa Pilipino? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin o yung pagbili mo ng kakayanan mo magbili ng pangailangan mo? Yung nakaka-frustrate dito, kahit sinasabi ng pamahalaan, bumaba ng inflation, within target naman. Hindi ba siya nababahala na dumami ang pila ng Pilipino na nagsasabing mahirap sila? 17.4 million na ng Pilipino na nagsasabi mahirap sila. 7 million na pamilya, 17.4 million families. 7.2 million na pamilya na nagsasabi gutom sila. So, i-compromise dun sa pag-upo ni Pangulong Marcos sa poder, lumaki ng mahigit 5 million ang pamilya na nagsasabing mahirap sila. Lumaki ng mahigit 4 million ang pamilya na nagsasabing gutom sila. Mismo yung gobyerno, madalang siya magsukat ng kahirapan. Pero yung Bangko Sentral, nung katapusan ng 2024, sinabi niya, mahigit 20 milyong pamilya ay walang savings. So ano yan? 3 sa 4 na pamilyang Pilipino, walang ipon. Walang ipon na ilagay sa aparador o sa ilalim ng kama o sa bangko. Isang tuka ang 3 sa 4 na pamilyang Pilipino. So kung nasabihin nila, within target ng inflation, mali target nyo. I-target nyo, bumaba ang bilang ng mahirap, nagugutom, at lumaki ang bilang ng Pilipino na may ipon. Hindi na nangyayari. Okay. Yun lang siguro ang Lunes na Lunes, talagang utang sorry, natin, sa amin, gusto namin din talaga na sana wag nang lukoy ng gobyerno sa sarili niya na magandang takbo ng ekonomiya. Sa amin, mas mainam, tanggapin yung problema para maging tuloy na masaya tayo na naghahanap ng solusyon. Hindi yung hahanap ka ng datos na parang ikatutuwa mo, yun pala, hindi naman natutumbok yung totoong kalagayan ng mga Pilipino. And yung yung pinag-usapan naman din natin ay yung pag-aaral, di ba, ng Iwan Foundation. So, tinitingnan din naman natin kung paano din yung official figures, of course, ng government ko dito. Magkano na nga yung official figures palagi, Oo. Hindi, yun na nga. Kumbaga, how you would collate your data and make us understand, di ba, dun sa mga pag-aaral nyo, di ba, yung implication nito, di ba?
Yes po. We try our best naman. Oo. Yun. Okay. Maraming salamat kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Good morning, Sunny. Ano naman. Magandang umaga, Charles Moro. Thank you.